Naiyak na lang sa gilid si Michael nang malaman niyang tuluyan na talaga silang iniwan ng kanilang magulang. Nakakulong ang kanyang ama at ang kanyang ina naman ay kung kani-kanino na lang sumasama. Kaya walang choice si Michael kung hindi siya ang tumayong magulang para sa kanyang 3 kapatid. 22 years old pa lang si Michael at high school lamang ang natapos dahil sa hirap ng buhay. Kailangan niyang isakripisyo ang pag-aaral para matustusan niya ang pangangailangan ng mga kapatid. Hays, 300 lang may uwi ko. Kulang na kulang ito para sa amin sa sobrang mahal ng bilihin, sabi ni Michael sa kanya sarili. Hindi nagtagal ay umuwi na si Michael. Oh Michael, sakto nandito ka na. Ipapaalala ko lang yung hulog niyo sa bahay ha, sabi ng kanyang tiya. Tumangula si Michael at pumasok na sa bahay. Ayos ka lang kuya? Tanong ni Atlas. Naniningil na si Tia Amelia. 300 nga lang naiuwi ko ngayon eh, sabi ni Michael at parang niiyak na. Kaagad siyang nilapitan ni Atlas at bahagyang tinapik ang likod. Kuya, kung hindi mo kaya, tutulungan kita. Kaya ko namang magtrabaho, sabi nito. Kaagad namang umiling si Michael. Kaya ko pa naman. Unahin mo na lang muna yung pag-aaral mo, sabi nito. Napailing na lang si Atlas dahil sa naging sagot ng kanyang kuya. Kinabukasan ay maagang pumasok si Michael sa trabaho. Pre, ano yan? Tanong niya sa katrabaho niyang may pinitil-apan. May nag-alok sa akin pre. Trabaho sa Japan, sabi nito. Tumangutang-ula si Michael at hindi na pinansin. Na sumapit ang 12 p.m. ay sabay-sabay na silang bumaba para kumain. Nang matapos sila ay bumalik na sa trabaho si Michael. Ngayon ay maagang pinauwi sila Michael dahil sa bagyo. Pagka-uwi niya sa kanilang bahay ay kaagad siyang naglinis ng bahay. Naglagay din siya ng mga gulong sa kanilang bubong para hindi ito tangayin ng hangin. Nang matapos siya maglinis at gawin pa ang mga gawaing bahay, ay nagpahinga na siya. Nagising na lang si Michael dahil na rin sa ingay ng mga kapatid. Oh, nandiyan na pala kayo. Sandali, magluluto na ako, sabi ni Michael. Wag na kuya, tapos na ako magluto, sabi ni Kaloy. Tumangula si Michael at sabay-sabay na silang kumain. Kuya, may pasok ka bukas? Kami kasi suspended ang pasok namin, tanong ni Atlas. Hindi ko pa sigurado eh. Magte-text na lang ako sa amo ko kung meron, sabi ni Michael. Kinabukasan ay nagising na lang sila nang may malakas na bagyo. Gusto man pumasok ni Michael, ngunit kaagad din siyang pinigilan ng mga kapatid. Sa buong araw na iyon ay nagsama-sama silang masaya at para bang walang problema. Sana palagi na lang ganito, sabi ni Kaloy. Kung pwede lang eh, kaso hindi fair ang mundo sa atin, sagot ni Michael. Sa mga nakalipas sa araw ay naging maayos na ang panahon, kaya naman naging sunod-sunod na ang pasok ni Michael. O pre, uuwi ka na? Tanong ng kanyang katrabaho. Tumango si Michael at pinagpatuloy ang pag-aayos ng gamit. Last day ko na pre, may nag-alok sa akin ng trabaho sa Japan. Di hamak na mas mataas ang sahod doon, sabi pa ng kanyang katrabaho. Napatingin naman si Michael sa sinabi nito. Tumatanggap pa ba sila roon ng hindi tapos sa pag-aaral? Tanong ni Michael. Oo naman pre, skills naman ang hanap nila roon. Ano? Interesado ka? Sabi ng kanyang katrabaho. Tumango si Michael, kaya naman sinabi rin ng kanyang katrabaho kung ano ang mga kailangang requirements. Na makauwi si Michael ay lubos niyang pinag-iisipan kung tutuloy ba siya sa Japan o hindi. Alam niyang hindi sila mabubuhay ng 300 a day niyang sahod kung mananatili pa siya dito sa Pilipinas. Ngunit wala rin siyang choice dahil tanging itong trabaho lang niya ngayon ang tumatanggap na walang pinag-aralan. Kuya! Kakain
sigaw ng kanyang kapatid. Susunod na! Sigaw pabalik ni Michael at pumunta na sa hapagkainan. Kamusta trabaho, kuya? Tanong ni Kaloy. Ayos lang. Kayo, kamusta mga pag-aaral nyo? Tanong din ni Michael. Nag-thumbs up lang ang mga kapatid niya. Pagkatapos silang kumain ay kinausap siya ni Atlas. Si Atlas kasi ang sumunod sa kanya, kaya naman kung aalis si Michael, ay siya ang tatay yung ate sa mga kapatid niya. Inalok ako ng trabaho ng kasamahan ko. Sa Japan yun, mas malaki ang kikitain ko. Kung tatanggapin ko yun, ay mas may raraos ko kayo. Sabi ni Michael. Iiwan mo kami, kuya? Malungkot na tanong ni Atlas. Napabuntong hininga na lang si Michael. Isa ito sa dahilan kung bakit nagdadalawang isip siyang tanggapin ang offer ng kanyang kaibigan. Hindi niya kaya at ng mga kapatid niya mahiwalay sa isa't isa. Kuya, kung pwedeng pagsasabayin ko na lang ang pag-aaral ko at ang pagtatrabaho, wag ka lang umalis, sabi ni Atlas. Hindi na muling nakasagot si Michael dahil sa sinabi ni Atlas. Sige na, matulog ka na. Maaga pa tayo bukas, sabi na lang ni Michael. Kinabukasan, nang habang naglalakad siya papuntang trabaho, ay nakita niya ang dating katrabaho na ilang araw na lang ay aalis na. O pre, ano? Sasama ka sa akin? Tanong nito. Ayaw akong paalisin ng mga kapatid ko, pre. Sagot ni Michael. Napailing na lang ang dati niyang katrabaho. Iisipin mo pa ba yan, pre? Kung wala na kayo makain? Magkasama nga kayo. Pero pare, parehas naman kayong gutom. Hindi muling nakainig si Michael. May point ang kaibigan niya. Pag-iisipan ko mabuti, pre. Sabi na lang ni Michael. Tumango na lang ito at nagpaalam na rin sa kanya. Habang nagtatrabaho si Michael ay hindi mawala sa isip niya ang mga sinabi ng kaibigan niya. Bahala na. Para sa kanila rin naman to gagawin ko. Sabi niya sa kanyang sarili. Bago umuwi si Michael ay dumaan siya sa bahay ng kanyang kaibigan. Oh, pre, bakit? Tanong nito. Tinatanggap ko na. Sabi niya, kaagad pinasa ng kanyang kaibigan ang mga requirements si Michael at sinabi maghintay na lang ng ilang araw para sa results. Ilang araw ang nakalipas ay hindi muna sinabi ni Michael ang kanyang naging desisyon sa mga kapatid. Naghintay muna siyang ma-approve ang kanyang requirements bago tuluyang sabihin sa mga kapatid. At ngayong sinabi niya sa kanya na approve siya, ay hindi niya alam kung paano sasabihin sa kanya mga kapatid. Pagkarating niya sa bahay ay kaagad niyang tinawag ang mga kapatid. May sasabihin ako. Uunahan ko na kayo. Ginagawa ko ito para may taguyod ko kayo na maayos. Ayoko rin kayong iwan. Pero wala ako ibang choice. Panimula ni Michael. Inalok ako ng katrabaho ko na sumama sa kanya na magtrabaho sa Japan. Di hamak na mas malaki ang sahod doon. Kaya tinanggap ko. Na-approve na yung requirements ko at sa susunod na linggo na ang alis ko. Sabi ni Michael. Kita niya kung paano nalungkot ang naging ekspresyon ng mga kapatid niya. Salamat sa sakripisyo niyo, kuya. Sabi ni Atlas at niyakap siya. Nakahinga na maluwag si Michael dahil walang naging problema o hindi tumutol ang kanyang mga kapatid. Naging mabilis ang mga araw at ngayon ang alis si Michael. Mas lalong bumigat ang dibdib ni Michael na makita niya kung paano nakasilip ang kanyang mga kapatid sa pinto. Atlas, alagaan mo ang mga kapatid mo ha. At kayong dalawa, huwag maging matigas ang ulo. Pagpapaalala ni Michael. Tumangulang ang mga kapatid niya at hinatid na siya sa sasakyan. Pilit na nilakasan ni Michael ang kanyang loob. Habang nasa eroplano siya, ay hindi niya maiwasang hindi mapaluha dahil ito na yun, wala na talagang atrasan. Nang makarating siya sa Japan, ay kaagad siyang sinundo ng kanyang katrabaho.
Kaagad siyang tumawag kay Atlas. Kuya, kumusta? Nakalapot ka na ba? Tanong ng kapatid niya. Oo, kamusta kayo dyan? Tanong niya. Rinig niya pa kung paano mag-unahan sa telepono ang kanyang mga kapatid para makausap siya. Kalma lang kayo. Ayos lang ako rito. Sagot niya. Nagkwentuhan pa sila pero hindi rin nagtagal ay nagpaalam na siya dahil kailangan na niya magpahinga dahil first thing na niya bukas. Nadagdagan ng kaba sa dibdib ni Michael nang marinig niya kung paano magalit ang isang hapon. Huwag kang kabahan. Normal lang yan. Paalala sa kanya ng kanyang kaibigan. Tumango lang siya at nag-focus na lang sa trabaho. Mahigit 3 oras ang nakalipas ay ramdam na niya ang pagod. Pakiramdam ni Michael ay tila ba ang tagal ng oras dito sa Japan. Nang matapos ang kanyang duty ay tumawag siya kaagad sa kanya mga kapatid. Nagkamusta na sila at katulad ng inaasahan ay unang araw pa lang niya rito ay ang dami na kaagad hinihingi ng kanyang mga kapatid. Mahigit 1 linggo ang nakalipas ay nakapagpadala na siya. Hindi naging madali ang unang linggo ni Michael. Bukod sa nag-a-adjust pa siya at pinag-iinitan na siya ng amo niyang hapon. Yung bayad sa bahay, tubig at kuryente. Huwag mong kakalimutan, Atlas. Paalala niya. Tumango lang si Atlas at nagpaalam na rin. Sa buong 5 taon ni Michael sa Japan, ay iyon na rin ang pinaka-worst na nangyari sa buhay niya. Kung akala niya noon ay ang pag-iwas sa kanila ng kanyang magulang ang pinakamapait na nangyari sa kanya, ngunit hindi. Kapag nakikita siya ng hapon niyang amo, ay binabato siya ng kung anong madampot nito. At ang mas malala pa ay kapag may nagagawa siya mali, ay kulang na lang ay bugbugin na siya. Hindi lang pang physical ang ginagawa ng kanyang amo, kung hindi pati na rin ang pagsasabi ng masasakit na salita. Nang matapos ang kanyang contract ay hindi na siya nagdalawang isip pa na umalis sa rito. Kuya, sigurado ka bang aalis ka na dyan? Tanong ni Atlas. Oo, hindi ko na kaya tiisin yung pananakit ng amo ko. Bukod doon, ay nakatapos ka naman na. At si Kaloy, si Marlon na lang iraraos ko. Sabi ni Michael. Huwag kang mag-alala kuya, ako na ang bahala kay Marlon. May trabaho naman na ako. Sagot ni Atlas. Kaagad nangilid ang luha ni Michael na marinig ang mga sinabi ng kanyang kapatid. Salamat talaga Atlas ha. Excited na ako makita kayong muli. Na makalapag ang eroplano sa Pilipinas, ay halong saya at lungkot ang nararamdaman ni Michael. Nandito na muli ako, ngunit hindi ko natupad ang pangako ko sa sarili ko. Sabi ni Michael sa kanyang sarili. Kuya! Sigaw ng mga kapatid ni Michael at niyakap siya. Masayang tinignan niya ang kanyang mga kapatid. Uwi na tayo? Sabi niya dito. Na makauwi sila ay sabay-sabay silang kumain at hindi nagtagal ay inaya nilang lumabas ang kanilang kuya. Saan ba tayo pupunta? Tanong ni Michael. Diyan lang sa tabi-tabi kuya, sabi ni Kaloy. Habang naglalakad ay tuloy-tuloy lang sila sa pagkukwentuhan. Anong gagawin natin dito? Mukhang private property to. Baka paalisin tayo ng may-ari, sabi ni Michael. Ang ganda no, kuya? Sabi ni Atlas. Oo nga eh. Akala ko, makakapagpundar din ako ng ganyan. Permanenteng bahay para sa atin at isang sasakyan. Kaso hindi. Pero ayos lang. Ang mahalaga ay nakapagtapos kayo, sabi ni Michael. Maraming salamat sa sakripisyo mo, kuya ah. Kahit na hindi mo naman kami responsibilidad, sabi ni Marlon. Ano ba kayo? Siyempre akong panganay. Kaya responsibilidad ko kayo, sabi ni Michael. Tara na. Saan ba tayo pupunta? Pag-aya ni Michael. Hindi sumagot ang kanya mga kapatid at ngumiti lang. Bakit niyo akong iningitian? Tanong niya. Para sa'yo talaga yung bahay at kotse na yan, kuya.
Lahat ng pinapadala mo at sa mga naging sahod namin ni Kaloy ay dyan na pupunta, sabi ni Atlas na nagpa-emosyonal sa kanilang tatlo. Kulang na kulang pa yan sa lahat ng sakripisyo at paghihirap mo, kuya, sabi naman ni Kaloy at niyakap pa ang kanyang kuya. Salamat. Lahat ng paghihirap ko ay worth it. Dahil napalaki ko kayo ng ganito. Emosyonal na sagot ni Michael. Tara na, pasok na tayo, kuya. Nung nakaraan ka pa hinihintay ng bahay mo, sabi ni Atlas. Habang papasok sila sa bahay, ay hindi pa rin makapaniwala si Michael. Tila ba lahat ng paghihirap niya sa ibang bansa ay nasuklian. Hindi man diretsyong galing sa kanya, ngunit sa kanila ng mga kapatid niya.